Nakatambay sa may kusina, walang magawa. Ang hirap. Nakatambay. Nandito na kami sa kusina. Naantay namin kung may bibili ba, mag-order ng food, paggawa ng ganito, paggawa ng ganon. Pero yung oras, tignan nyo, ang oras 8:30 na. Konting ikot na lang. Diba? Dito lang kami. Gabi lang kami nakaka-relax dito. Pagka morning, Diyos ko, diretso, basta pagkagising na namin, yun na. Diretso na talaga, wala nang upo. Ganitong oras lang kami kasi yung amo namin babae, wala siya ngayon dito, umalis. Yun. Pag wala siya dito, tahimik yung kapaligiran. Ba't kaya, no? Mostly talaga ang magulo, babae, no? Ano talaga? Kahit saan? Ang medyo magulo talaga, babae. Sige, bibigyan kita ng background music. Pero yung... Ako yung background music. Sige. Pero yung amo naman namin babae, mabait naman siya. Pero pag nandito siya talaga magulo. Kasi, utos ng utos yun. Utos ng utos. Di siya mapakali. Ganon. Tingnan nyo, ngayon gabi, di ba? Parang kami, parang sisiyo. Masarap naman yung maging OFW kahit lumayo kayo, basta carry nyo lang ba? Carry lang talaga, yung enjoy nyo lang yung ginagawa nyo. Ano pa ba? Maging strong lang, ang isipin nyo lang, bakit ba kayo lumayo? Ano purpose? Ganon. Ito kakatayin ko pa rin sa OFW. Para wag panghinaan ng loob kasi yung everyday talaga, no? Kumbaga, hindi mo alam yung anong mangyayari, lahat tinitiis mo, yung sa layo ng family. Kapag kasi hindi mo in-enjoy, no? Andun yung papasukin ka ng stress, depression, yung stress ka. Tapos may time naman na yung syempre yung amo may toyo din, may topa. Biron mo, halimbawa, sa isang bahay, isa lang kayo, tapos ang member of the family, mostly, dalawa yung mag-asawa. Dagdag pa yung mga anak. At saka sa Arab country, guys, usually talaga, yung, kumbaga, pipirma kayo ng kontrata. Nakalagay sa kontrata nyo, dalawa lang yung anak. Tapos sila yung mag-asawa. Asahan nyo na, no? Andyan yung mga kamag-anak nila. Minsan makikitulog ng 1 linggo sa bahay. Tapos bit-bit pa yung mga anak. Minsan naman yung mga pamangkin. Dito naman sa amin, talaga, yun, parang ordinary na lang nangyayari sa amin yun. Nandito lahat yung halos yung kamag-anak ng amo namin. Ang bahay namin, guys, parang shelter. Ewan ko yung amo kong babae, kaligayahan niya yung yung magkup-kup ng mga kamag-anak, yung patutulo dito, makikitulog 2 weeks. Tapos, basta mahilig siya sa ganon.
Tapos, yun, paluto ng paluto yun. Ipamimigay lang sa labas yun. Pamimigay niya sa labas. Dali niya sa friend niya. Palibhasa kasi wala silang problema dito sa ano, yung sa konsumo ba, yung sa foods. Kontrolado naman kasi yung price nila dito, guys. Ang napakaganda talaga ng ano nila dito, yung palakad ng government nila. Kahit nga parang wala silang iniintinding problema. Meron naman problema kasi normal naman yung tao lang din sila, no. Pero talaga sila katulad sa atin na balot ng kahirapan. Yan lang ang kagandahan dito. Sa na-observe ko lang dito, no, sa paninirahan namin dito sa ibang bansa. Parang masasabi mo na rin na ano, masarap din mamuhay dito sa ibang bansa. Kung kasama mo na yung buong family mo. Kasi, dito, kahit sabihin mong nag-spend ka ng dollar sa foods, sa everything na ano mo sa pang-araw-araw, eh, natutumbasan naman kasi syempre ang salary dito, kumbaga enough lang din. At saka kumbaga lahat ng kasayahan ba. Tapos dito is wala dito yung nakaw-nakaw eh, wala talaga dito yung nakaw-nakaw. Yung example ko na lang, yung halimbawa may naiwan kang gamit, kunwari pumunta ka sa isang shop, naiwan yung cellphone mo, kahit sabihin mo iPhone pa yung tatak niyan, hindi uso dito yung kahit iwanan mo yung cellphone mo, pagbalik mo na wala, no. Makukuha mo talaga. Yung friend nga namin, nagpunta sila ng mall. Yung isang buwan niyang salary, nalaglag kaya sa mall yun. Pero nabalik sa kanya. Kung sana sa atin sa Pilipinas, ganun din ano. Yung kahit yung gamit mo maiwan sa isang lugar, eh, hindi mawawala. Yun ang number one kong na-appreciate dito yan. Walang nakaw, walang snatcher, ganon, walang mandurugas ba. Dito kahit sabihin mo magsuot ka ng alahas, kung dumaan ka man dyan sa mga, yung kali-kaling madidilim, wala. Bit-bit mo yung cellphone mo, hindi ka kakabahan. Hindi. Kasi wala dito yung ganun. Basta dito, busy lang sa kakahanap buhay. Tapos yung mga boys dito, yung mga lokal dito yon, busy kakapunta ng simbahan. Kasi kung ilang beses sila magdasal sa isang araw. Bawat kalembang ng kampana nila, yung bawat pagtatawag ng pupunta talaga sila sa simbahan. Kahit sabihin mo umuulan or mainit pa yan, punta sila sa simbahan. So, sana tayong Pilipino, ganun din yung, ewan ko ba, tayong Pilipino, balot na balot ng problema, especially sa financial. Sa financial talaga yung Pinoy. Kasi karamihan naman sa atin kasi walang trabaho, ayaw magtrabaho. Oh. Yun naman kasi karamihan sa atin. Dito nga kahit nag-aaral, namamasukan eh. Yung anak ng panganay ng amo namin, nag-aaral pa yan eh, pero namamasukan siya. Yun. Ano sila? Independent. Independent sila. Hindi sila yung umaasa kahit sabihin mo ang edad 50 anyos na, no, nakakunyapit pa rin sa palda ng nanay. Dito hindi uso yung ganun. Kaya nasa atin talaga yung kahirapan.
kumbaga ang pagiging OFW is ano lang, matatag lang. Tapos masarap naman ang mag-OFW. Masarap naman guys kung yun nga lang, maging strong ka lang. Tapos yung trabaho mo, enjoy mo lang. Enjoy mo lang siya. Kasi pag yung trabaho mo ay kinakalaban mo, yung iba kasi trabaho nila, kinakalaban nila yung lagi nilang, hey, pagod, nakakapagod. Siyempre, mawawalan ka talaga ng gana. Pero kung i-inspire mo lang, you think of the reason why you're here, why you work abroad. Ganon. Ano bang mga rason kung bakit ka lumipad, bakit ka umalis ng Pinas? Ano ba rason? Tapos, nung time ng aplikante ka pa is, hirap na hirap ka sa kaka-process ng documents mo para makumpleto bago ka lumipad, no? Tapos, nung nasa abroad ka na gusto mo na agad umuwi. Diba? Ang isipin mo lang kung gaano kahirap ang mag-process ng documents bago ka makalipad. Yun na lang. Kami nga, hagad na hagad. Alam mo yung trabaho namin dito, guys, dalawa lang kami, no? Dalawa kami magkasama. Pero yung trabaho naman namin dito, katumbas ng 6 na katulong. Kasi nga yung amo ko lagi nagdadala dito ng mga visitors. yung amo kong babae, masaya siya pag nandito yung mga kamag-anak niya. Kumakain sila dito, nagpapatulog siya dito sa bahay. Yun. Kaya pag ikaw namang katulong, buribot ka sa buhay, ay nako, talagang maririndi ka. Ganun siya. Pero mabait siya. Madali naman siyang kausap Kami nga dito, wala kaming day off Pero happy lang. Ani naman namin yung day off. Wala naman kami mga boyfriend. Sa tanda ko naman to, magbo-boyfriend pa ako. Masarap lang yung day off sa may mga boyfriend. Kasi alam yun na. Pero yung katulad namin, wala naman kami wala man kami mga relationships. Kasi ang minahal ko na lang yung mga anak ko. Kumbaga, ang motivation ko kung bakit ako nandito, para sa anak ko. Tapos sa nanay ko, makapagbigay-bigay ko sa kanya ng pabarya-barya. Yun. Kung sino yung kumbaga, kung sino yung kayang abutin ng ko. Kasi ang sweldo naman namin dito is maliliit lang. Yung kaya lang makabili na 1 kilong bigas. Tapos maibigay din sa anak yung pangangailangan niya sa eskwelahan. Tinatawa na lang namin. Sa sweldo din, wala din natitira. Kasi may mga utang-utang din kami. Wala din kami natitira. Kumbaga, ang tagal-tagal namin inaantay yung sweldo, pero madali lang. pag nasa kamay na, madali na lumipad yun. Hindi pa nakadapo yung sweldo. Ang dami nang kinukumpute namin, bayaran ni ganon, bayaran ni ganito. Pero, thankful naman na kahit papano may pambayad. Kasi kung tatambay naman tayo ng Pinas, wala namang magpapautang sa atin kasi alam naman nila wala tayong income. So, since nandito, hanggat kaya pa, salamat sa Panginoon. Magpapasalamat na lang na kahit papano malusog pa yung katawan, kaya pa magtrabaho, kahit ako'y matanda na. Kasi matanda na talaga Kumbaga, retirable na ba? Retirable na, malapit na.
Happy lang. Yung mga problema, isasantabi na lang natin. Through prayer na lang, guys. Dasal-dasal lang pag may time, kapit kay God. Huwag na nating masyadong hayaan na yung problema sumakay sa atin. Kailangan maging matatag lang. O, diba? Pagtungtong ng 9 o'clock, tapos wala silang, hindi sila magtatawag. Mga bata lang nandito eh. Yung mag-asawa wala. Bye-bye. I love you guys. Thank you nga pala sa lahat ng mga nakasuporta sa akin, especially kay Duday. Thank you sa lahat. Sa lahat po. Salamat po sa mga full supports nyo. Sana po wag kayo magsawa. Followers, top fans. Yung mga non-followers pero ano naman, nandiyan naman din minsan. Thank you. Organic naman kayo guys eh. Nakikita ko naman ni Duday kung sino yung mga nandyan lagi naka-visit sa akin. Thank you so much guys. Hindi ko na kayo isa-isahin. Kasi baka naman pag narinig ng iba, magtatampo naman sila. Pero nakikita ko lahat, yung mga supportive. Thank you. Minsan kasi pag si Duday wala, yun pumupunta ako sa main account ko, yung kay Aris. Merong mga iba nang nayakap ni Aris. Niyakap na rin nila si Aris. Kaya nagkikita-kita kami kung nasaan ko. Nandun ako kay Aris, nandun sila, yun. Makikita na lang sa true comment section yun. Supportive naman ako guys. Hindi naman ako yung katulad ng iba na kunwari, finalo mo ako. Tapos kunwari, naka-follow ako sa'yo pero wala pala, in-unfollow pala. Hindi ako ganun. Minsan lang kasi, ang cellphone ko kasi, ano lang to yung maliit lang yung storage, naghahang. Pero kung okay naman siya, dire-diretso naman ako makakapag-rest back nun. Basta yung ano ko, yung wala pa naman akong income sa page, sa Facebook, wala. Ini-enjoy ko lang yung pag-upload. Kung may time makakapag-upload, yun. Kasi hindi ko pa nga nasisettle ngayong account tala. Tsaka yung, hindi ko pa tsaka wala pa akong wala pa kasi akong bank account, wala. Kaya yun. Hindi ko pa na-i-declare. Kasi pag nag-declare ka nung kailangan mo ng yung bank account mo, yung TIN number mo, yun. Kapag wala ka pang ganun, di mo pa a-apply. So, salamat po. Salamat. Tingnan nyo, para lang kami mga sisiw dito nakatalag ko. Thank you. Ito yung kitchen namin. Tingnan yung kitchen namin, di ba? Yan. Ayan. Ayan. Yung isa, yung mayroon akong singer, yun, siya yung nagbabak. Si Tala. Siya. Malungkot din kaya kung mag-iisa ka lang ding kasambahay, malungkot wala kang makakausap. Masarap talaga yung marami kayo. Kung mayaman nga lang to sila, pwede nga kahit 10, di ba? Ang saya-saya. Yan. Di ba ang ganda niya? Sa gabi, pogi yan. Sa taas na lang tayo kakain, te? Akala ko sa taas tayo. Kain tayo. Pag ayan mo, quarter ni. Matagay ta, matagay. Matagay ta, te. Matagay ta ninyo tanan. Matagay tagsipon. Gipampis lang o, man midire. Pati itong among mga alaga, na sila sipon, na ubo, na kung ano unsa pa, panghilantan.
mga laagan, tagam. Mga laagan, dili na sila maka-stay og balay. Dahil na sila gala-gala. Yung buko magulo. Magulo yung buko. Yan.